Ang title ng sermon natin ngayon is, hindi lang bago, kundi iba. Not just few, but different. So ito yung galing sa scripture na binasa ng kapatid natin si Yuan, galing sa Revelation chapter 21, verse 1 to 4, and 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ilang oras na lang, 5 o'clock na. Ilang oras na lang, sisigaw na tayo ng Happy New Year. Diba, sumigaw ka kanina, pag-ising pa lang. Tatalo naman tayo para tumangat. Kakain na naman ng 12 na bilog na prutas para daw swertein. And of course, ilalabas na naman natin mga famous list ng New Year's resolutions. Yan. Meron ba mga nag-New Year's resolution dito? Yan. Sasabihin natin, Lord, magdadayat na ako. Hindi na ako magiging mainitin ng ulo. Mag-iipon na ako. Magsisimba na ako sa The Good Shepherd United Methodist Church. Pero let's be honest mga kapatid. Ilan sa inyo ang gumawa ng same promise last year? At noong isang taon pa, paulit-ulit na lang, di ba? Lagi tayong mayroong New Year's resolution. Yan. Salamat, Ate Rochelle, sa sabi ng isang scientist, isang famous scientist, si Albert Einstein. Sabi niya, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Paulit-ulit na ginagawa ang parehong bagay, pero umaasa ng iba't ibang resulta. Yun ang sinasabi niya, insanity. Sa Tagalog, kabaliwan. Ginagawa natin ng paulit-ulit ang isang bagay, pero nag-expect tayo na merong bagong mangyari. So, meron tayong problema. We try to fix our lives by putting a spiritual straitjacket. Tinatry natin baguhin yung buhay natin, pero meron tayong straitjacket. Ayan, picture din yung straitjacket. Ano yung straitjacket? Yan yung pinapasok dun sa mga pasyente sa mental hospital. Pag masyado na nilang hindi makayanan yung sarili nila, nananakit na sila, sinasaktan nila yung sarili nila, o gumagawa ng mga bagay na ikaka-harm or ikaka-masama para sa ibang tao. So, sa history ng Bible, ganyan din yung nangyari sa Israel, yung mga piniling tao ng Diyos. God made a promise to Abraham. I will bless you no matter what. Unconditional yun. Pero dahil pasama yung mga Israelita, yung mga napiling tao ni God, they behaved badly. Hindi pa rin nasunod. Hindi marunong sumunod in love na binigay din. Kaya binigay ni Lord yung law ni Moses. Yan. So doon sa law ni Moses, ang pinakasikat dyan yung 10 utos, yung 10 commandments. Pero hindi lang 10 yung utos na binigay ni God sa law ni Moses. In fact, meron 613 commandments, 613. Ganon karaming commandments yung binigay ni God. So, ito, out of that 613, 365 doon yung prohibitions o pagpabawal. Bawal yung gawin ganito, bawal gumawa ng ganito. Meron naman din 248 doon na positive commands. So, yun yung ganun kadami yung mga commandments na bigay sa law ni Moses. Para itong kamay na baal. Kamay na baal. Para sa mga parents, pag makulit yung bata, diba kailangan meditate kita. Kasi doon sila mapuputo. So, ganun din yung ginawa ni Lord sa Israel, mga Israelita, yung time para siyang straitjacket designed to keep the people in line, para sumunod sila. So, imagine nyo, pag nabasa nyo yung, especially Exodus, pagtatayo yung mga Israelita para maglakad, meron yung sequence. Hindi sila basta sabay-sabay tatayo at lalakad. Meron sequence na pinasunod mo. So, designed yun para to keep people in line, para meron gabay yung mga tao. Kasi kung hindi madadaan sa santong dasalan, hindi nga daan sa sampung paspasan, hindi ka. Pero may problema doon sa straitjacket. Yung straitjacket, napipigilan ito ang galaw mo.
straight jacket, hindi ka makakayapak, hindi ka makakagamit ng kaliwa o kanan na kamay. Kasi nakataan yun sa likod. Napipigilan ito ang galaw mo, pero hindi nito nababago ang puso mo. It restrains you, but it doesn't transform you. Marami sa atin, papasok ng 2026, suot pa rin ang straight jacket of resolutions. Piling natin binabago ang sarili natin. Pero sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, hindi sinabi ni Lord na if anyone is in Christ, he has set a resolution. Hindi sinabi niya. Ang sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So, sa araw na we will learn kung bakit hindi new year ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay new creation. New heart, new spirit, sa new personality. So, punta tayo sa unang punto. Sa unang punto, yung dilema. Ibig sabihin, parang intindihan natin, tignan natin yung world behind the text. Ang situation ni Apostle John sa Revelation. Sa Apostle John yung nasulat ng Revelation. Pag naririnig natin ang Revelation o Apocalypse, natatakot tayo, di ba? Iniisip natin, mga zombies, pagunaw ng mundo, mga asteroids. Pero sabi ng mga scholars, ang apocalyptic literature ay hindi pananakot. Ito ay pagbubunyag o unveiling. So, sinulat ito para sa mga ulang natin Kristiyano na inaapi, mga taong crushed by the Roman Empire. Parang tayo minsan, crushed by poverty, crushed by corruption, problema sa pamilya, problema sa utang, kung ano-ano. Nakita ni John sa Revelation yung new heaven and new earth. Pero may sinabi siyang kakaiba sa verse. Sabi dun sa verse number 1, and there was no longer any sea. Sa Revelation verse 1. Teka lang, parang kakaiba yata yun. Para sa ating mga Pinoy na lawang Boracay, lawang mga beach, Palawan, parang ano po naman doon, sa heaven, walang dagat, walang beach. Pero, pinag-believe this doon sa mga mata ng mga Hudyo, nung time na sinulat yung Book of Revelation. Noong ancient times, ang ibig sabihin kasi ng dagat, hindi siya parang vacation spot na yung kung ano yung pagkakaintindi natin ngayon. Ang dagat ay simbolo ng chaos, evil, monsters, mga storms, mga galit, saka yung mga hindi natin alam o hindi pa natin nakikita sa future. Diyan ang gagaling ang bagyo na pumapatay sa mga mangisda ng tayo naman. Ang sinasabi ni John sa new creation, ang pinagmumulan ng chaos ay wala na. Dito, na-solve na yung great dilemma ni Lord. Imagine, na-stuck si Lord sa dalawang pangako. Meron isang pangako, yan, kay Abraham. No? Kay Abraham, nangako siya ng blessing. Di ba? Yan yung crisis na-experience ni God. Na-stuck siya doon to be just sa Sinai. Kailangan niyang magparusa kasi hindi sumusunod yung mga tao. Kaya niya pinadala si Moses. Nangako siya ng parusa sa kasalanan ay magkakaroon ng hustisya. Kung wawasakin ni Lord ang dagat, ang kasalanan sa puso natin, mawawasak din tayo. Pero kung hayaan naman niya ang dagat, mananalo naman yung kasamaan. So, medyo yun yung tinatawag ng dilemma, di ba? So, anong ginawa ni Lord? Hindi siya nagbigay ng rules ng straight jacket. Hindi na tayo kinahon sa kahon. Hindi na tayo sinutan ng straight jacket. Siya mismo yung lumusong sa dagat para sa atin. So, the dating idea, God Himself in the person of Jesus, stepped into the death row. He took the curse of the law, yung death na dapat para sa atin, and He gave us the blessing of Abraham, yung buhay na hindi natin pinaghirapan o hindi natin na-earn. Sabi sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made Him who had no sin
to be sin for us. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan. So, si Jesus ang sumalo ng chaos. Si Jesus yung sumalo ng sakit. Sinuot niya yung kamay na bakal ng loob and He wore the straight jacket of death para tayo yung lumayan. Pangalawang punto, merong 2 ages. Dito naman papasok yung word of the text. Naniniwala ang mga apocalyptic writers sa dalawang tanong. Yung present evil age, ito yung ngayon, kung nasaan tayo, ang mundo ng korupsyon, palakasan system, sakit, mental addiction, mga makumundong bagay, kamatayan. Pero binanggit din dito yung age to come. Ang kaharian ng Diyos na perfect at walang hanggan. Itong radical news ng gospel ng good news. Sabi ng ibang review, magpakabay ka ngayon, magtiis ka sa present evil age at parang araw, makakarating ka ng langit. Pero iba yung sinasabi ni Paul at John. Sabi nila, ang age to come ay nag-invade na sa present. Tignan natin yung Revelation chapter 21 verse 2. Ang holy city ay hindi natin aabutin paitaas. Ito ay bumaba galing sa langit. Sabi doon, I saw the holy city coming down out of heaven. Sa Tagalog, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buwat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Ito ang difference. Ito yung pagkakaiba ng Reformation at Transformation. Sa Reformation, ito yung human effort. Parang nagpipintura ka lang ng anay ng bahay. Yung bahay na ina na alam natin na babalik din yung anay, kakainin mo itong kahoy. Pero pinipilit natin siya takpan ng pintura. Para yan parang yan yung New Year's resolution. Para lang siyang anay na pinipinturahan. Ang kaibahan doon, yung transformation o yung new creation na sinasabi doon sa scripture na binabasa natin. Yung transformation naman, ito yung demolition. I-rebuild. Dinala ni Lord ang age to come sa gitna ng magulo mong buhay ngayon. So, hindi natin kailangan ng simpleng pagbabagong buhay. Kailangan natin ng bagong pagkatao. Sa pangatlong punto, wala na yung dating gawin. So, ano ang application nito sa atin ngayon dito sa Pilipinas? Ibig sabihin, itigil na natin ang pagsusuot ng straight jacket of religion. Marami kasi sa atin, naglilingkod kay Lord, parang alipin na may kontrata. Sumusunod lang tayo kasi takot tayo sa kamay na bakal. Iniisip natin, pag hindi ako nagsimba, mamalasin ako. Or pag hindi ako nagbigay, baka magkasakit ako. Yun yung old order. Yun yung luma. Dating gawin na yun. Pero ang invitation sa atin ni Lord ay yung new creation based sa scripture. Ito yung promise ng Revelation chapter 2 verse 14. He will wipe every tear from their eyes. The old order of things has passed away. So, ano ba yung old order sa buhay natin? Ang dating gawin na pagtatanim ng sama ng loob. Ang dating gawin na pamungupit o pagdaraya sa trabaho. Ang dating gawin na tingin mo sa sarili mo ay define ka ng past mistakes mo, mga karanasan mo dati. Sabi ni Lord sa scripture, the sea is gone. Wala na ang dagat. Ang chaos na kumukontrol sa iyo, sa atin. Ang addiction na gumagapo sa atin. Ang hiya na bumabagabag sa atin. In Christ, kay Kristo, lunod na yan, wala na yan. You're not just a better version of yourself. You are something that never existed before. Bagong nilalang na tayo. So, ito yung baunin natin pawit. Ang New Year's resolution, pilit inaayos ang dating ikaw, ang dating tayo. Pero ang new creation, pinapalitan ka ng bagong ikaw. So, huwag tayong humingi ng don't ask for a new year. Humingi tayo na
new nature. Kasi sino mang kaisa ni Kristo ay merong puso na bago. Ang sino mang kaisa ni Kristo ay merong bagong espiritu. Ang sino man na merong united in Christ or kaisa ni Kristo ay may bagong katauhan. At panghuli, ang sino man na kaisa ni Kristo ay merong bagong kaisipan. So, bilang pagtatapos, gusto kong banggitin sa inyo yung blessing na binigay ni Paul sa mga taga-Corinth sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Itong unang malinaw na sign na ang buong Trinity, Ama, Anak at Banal na Espiritu ay gumagalaw para sa atin. Naway ang grace ng Panginoong Jesucristo na siyang sumasalo ng straight jacket para sa atin. Ang love, ang pagmamahal ng Diyos Ama, na tumutupad sa pangako ni Abraham, at ang fellowship ng Spirit na nagbibigay lakas sa new creation ay sumating lahat. Mga kapatid, huwag na tayo makipagbuno sa alon. Wala na ang dagat. Lumayo na tayo, lumakad na tayo sa bagong buhay. Sa ngayon naman, ang anak at ang banal na Espiritu. Amen.